Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Umakyat na sa 443 ang bilang ng firecracker-related injuries sa bansa. Ayon sa Department of Health, kabilang sa mga ito, ang 38 taong gulang na lalaki sa Dagupan, Pangasinan na nasawi matapos maputukan. Samantala, sugatan naman ang 23 taong gulang na individual mula sa Davao Region dahil naman yan sa ligaw na bala. Ayon sa Health Department, posibleng tumaas pa ang bilang ng firecracker-related injuries bago matapos ang kanilang monitoring sa ika-6 ng Enero. Asahan na ang ilang pagbabago sa gaganaping traslasyon ng Poong Nazareno ngayong Enero. Ayon sa tagapagsalita ng Nazareno 2024 na si Father Hans Magdurulang, lalagyan na ng salamin ang gagamiting andas. Layon po nitong mapanatili ng Nazareno lamang ang nakikita sa ibabaw ng andas. Ipagabawal na rin ang pagsampa o pag-akyat sa andas ng Nazareno. Maari pa namang ibato ang panyo o ipahid ang bimpo sa pamagitan ng 8 ihos na nasa ibabaw o labas ng andas. Tinataya ni Father Magdurulang na aabot sa 22 milyon na katao o mga deboto ang dadalo sa traslasyon. Alamin naman natin ang iba pang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, nakatalag unom ka mga fireworks-related injuries kon FRWI ang Davao Region. Kiniatol sa pagsaulog sa holiday season sa tibuok Rehiyon 11. Din base sa datos gikan sa Department of Health Region 11, sa maong ihap nakatalag usa gikan sa Davao Oriental, 2 sa Davao del Norte ug 3 sa Davao de Oro. Hinon walay natala nga namatay tungod sa fireworks-related injuries. Din ang maong datos gikan December 21 hangtod December 31, 2023. Samtang ipasigarbo sa 10th Infantry Division sa Philippine Army ang ilang nahimong accomplishment sa tuig 2023. Kiniadto sa gihimong 10th Infantry Division Year-End Media Fellowship niadtong adlong Biyernes nga gipahigayon sa Camp General Manuel Tian Sr. sa Mawab, Davao de Oro. Atubangan sa mga miyembro sa media sa Davao Region, gipakita ni Lieutenant Colonel Orly Brigoli, ang Assistant Chief of Staff for Operations sa 10th ID, ang highlight sa ilang accomplishment niadtong milabay nga tuig. Sama na lamang sa 19 ka mga engkwentro sa tuig 2023 nga miresulta sa pagka-neutralize sa 335 ka mga communist terrorist group sa CPP, NPA, NDF affiliated individuals. Tulo usab ka mga communist NPA terrorist ang napatay sa mga engkwentro, samtang 121 ka mga NPA members ang ni-surrender ug 138 sa milisyang bayan sa 73 ka mga miyembro sa underground mass organization kun ugmo ang mibalik da sa gobyerno. Samtang nasa 159 ka mga armas ang na-recover sa kasundaluhan, din 119 ang gisurrender ug 40 ang nakuha gikan sa engkwentro. Din ang mga datos gikan January 1 hangtod December 12, 2023. Ug mao kadto ang mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Dagang salamat, Julius Pacot. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media site sa @PTVPH. Ako sa Alan Francisco. Magandang hapon.